Ngayon, imaginein mong may dalawang team na nagbabasketball, ano? May isang player doon na madalas ipasa ang bola sa kalaban. At pinapalakpakan pa niya ang kalaban kapag nakakaskor. Ang tanong, maniniwala ka ba na talagang kakampi niya ang kanyang team o mas kinakampihan niya yung kalabang team? Alam nyo, may mga taong ganito mamuhay bilang Kristiyano. Bagamat dala ang pangalan ni Kristo, nabubuhay naman na katulad ng mga hindi mananampalataya. Tinawag po tayo ng Diyos na ipamuhay ang ating bagong buhay kay Kristo. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay Maka-Diyos na Pamumuhay. Atin pong teksto ay mula po sa Aklat ng Efeso, Kabanatang 4, mga talatang 17 hanggang 32. Pero mamaya utay-utayin na lang po natin yung mga tekstong yan dahil medyo mahaba. So, umpisahan po natin sa Efeso, Kabanatang 4, mga talatang 17 hanggang 19. Ganito po ang nakasulat. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Matindi yun, ha? Sa verse 19, sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. So ang unang point po na gusto ko pong i-share sa inyo ay ang kaibahan ng dalawang buhay. Okay? A contrast of two lives. Nagsimula po si Pablo sa isang babala. Huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Nabubuhay po sila sa kadiliman. Inilalarawan po dito ang isang kulturang ang hangad ay kasiyahan at mga material na bagay lamang. Sarado ang kanilang isip sa mga bagay tungkol sa Diyos at sa kanyang salita. Ang sabi nga po ni John Piper, and I quote, "Sin is what you do when your heart is not satisfied with God." Ito po isang reminder na ang dati nating buhay ay walang ibang gusto kundi kasiyahan sa maling lugar. Halimbawa po, sa sex, power, ari-arian or possessions at approval ng tao, ngunit walang tunay naman na fulfillment. Si Kristo lamang po ang tanging nakapagbibigay ng tunay na kasiyahan sa puso. Alam na alam po dapat natin yan. Imagine mo, for example, umiinom ka ng tubig dagat kapag ikay nauuhaw. Ang akala mo maaalis nito ang iyong pagkauhaw, ngunit ang totoo, lalo ka lang nade-dehydrate. Ganito po ang buhay kapag wala ka kay Kristo. Now, doon po sa Efeso 4, verses 20 to 22, nakasulat naman, hindi ganyan ang natutunan nyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iiwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Ang second point po, pag-iwan sa dating pamumuhay. Ang sabi po ni Pablo, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, isantabi na natin ang ating marumi at masamang nakaugalian at masasamang pagnanasa dahil ang mga ito'y tiyak na magpapahamak po sa atin. Nangangailangan ito ng genuine repentance o totohanang pagtalikod sa kasalanan. Ang sabi po ni R.T. Kendall, repentance means you hate sin enough to quit it. So kailangan itigil na po natin. Ano po, na tayo po'y magkasala pang muli sapagkat ito po'y nakakapanakit ng kalooban ng ating Panginoon. Dapat na nating itong itigil at hindi po ito magpapalapit sa atin sa Diyos. On the contrary, ito po ang maglalayo sa atin sa Kanya. Magbigat po ang mga salitang ito. Ngunit ito po ang katotohanan. Kung patuloy po tayong mamumuhay sa kasalanan, anong gagawin nito sa atin? Igagapos po tayo nito at malagim ang atin pong kasasapitan. Hindi pwedeng patuloy mong niyayakap ang kasalanan, ang dati mong pagkatao at sasabihin mong follower ka ni Jesus. Tanong, anong mga lumang damit o mga lumang pagkatao mo ang suot mo pa hanggang sa ngayon? Ito ba'y pride, bitterness o sama ng loob? Unforgiveness ba? Sexual lust? Pornography? Chismis?
o kasakanan. Inuutos po sa atin ng Diyos na hubarin ang mga ito. Itakwil na natin ang mga bagay na ito. At doon naman po sa Efeso, chapter 4, verses 23 to 24, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat niyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ang third point po, ang kapangyarihan ng pagbabago. Ini-introduce po ni Pablo sa mga verses na ito ang pamumuhay ng may kabanalan, living a holy life. Now, ang sabi po ni Charles Stanley, gusto ko po siyang i-quote, ang sabi niya, "The Holy Spirit's job is to make you like Jesus, and He will not stop until He's finished." Hindi po ito pagbabago ng ugali sa pamamagitan po ng sarili nating kakayanan, kundi sa pamamagitan po ng Holy Spirit. Always remember, it is not by might nor by power, but by His Spirit alone, declares the Lord. Hindi po, for example, nagkakabit po ng pakpak ang caterpillar at magkukunwaring lilipad. Ito po ay natatransform at nagiging butterfly. Amen? Gayun din naman po, ang buhay Kristiyano ay hindi pagkukunwari na kumikilos ka ng may kabanalan, kundi being made holy from the inside out by the power of the Holy Spirit. Now, tingnan naman po natin ang nakasulat sa Efeso, Kabanatang 4, mga talatang 25 hanggang 32. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan nyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So ang ikaapat po na point, ang bunga ng bagong buhay. Ang mga verses po na ito, nakababasa lamang natin, ay sinasabihan ni Pablo na maging honest ang mga Christian sa Efeso. Ganon din po sa panahon natin ngayon. Magkaroon tayo ng self-control, maging generous po tayo mapagbigay, maging mabait, maging maawain at mapagpatawad. Ang bawat isa sa mga ito po ay sumasalamin actually sa karakter po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kapatid kaibigan, itong payo sa atin, itigil mo na ang kasinungalingan dahil si Jesus ang katotohanan. Huwag ka nang maging magagalitin dahil si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Maging mapagbigay ka na dahil ibinigay ni Jesus ang lahat para sa iyo. Palakasin mo ang loob ng iyong kapwa sa pamamagitan ng salita ng Diyos dahil si Jesus ang salita ng buhay. Magpatawad ka dahil pinatawad ka na ni Jesus dun sa krus. Ang sabi po ni Max Lucado, and I would like to quote him, God loves you just the way you are, but He refuses to leave you that way. He wants you to be just like Jesus. Tsak na magagawa po natin ang mga ito kung nasa atin si Kristo. At tsak na mababago ang ating tahanan, ang ating pong workplace kung kayo nagtatrabaho, ang school ng mga batang naririto at church kung ipamumuhay po natin ang mga ito. Itigil na po natin ang mamuhay na suot pa rin ang ating maruming damit o lumang pagkatao. Ipamuhay na po natin ang bagong buhay na kaloob po ng ating Panginoong Hesus. Walk in truth, live in love, speak with grace, and forgive as you have been forgiven. Kapatid, maiksi lamang ang ating ginawang pag-aaral sa gabing ito, pero nawa nakapulutan niyo po ng talagang tunay na aral. Na tumimo po sa ating mga puso't isipan ng ating po na pag-aralan, tandaan po natin ang gusto ng Panginoon, ipamuhay natin
ng may kagalakan ang buhay na ito nakaloob niya para sa atin. Hindi para sa ating pansariling kapakinabangan lamang o kagustuhan, kung hindi para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Father God, we thank you and bless you once again, my Lord. Salamat po sa pagsama mo po sa amin. Dalangin nga po namin, Panginoon, na patuloy mo kaming gabayan at patnubayan sa pamamagitan po ng iyong blessed Holy Spirit. Lord, may the Spirit empower us to live a life that points to Jesus in this dark and desperate world. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Glory to God. Magandang gabi po, mga kapatid.